Part 1. Si Ana Marie Cortel ay isang mabait at madamdaming mapagmahal na anak na babae nina Mr. at Mrs. Cortel. Ang kanyang mga magulang ay palaging nag-uusap tungkol sa negosyo, noon na siya naging shipping line CEO na si Mr. Roy Gregory Valencia. Ngunit nang dumating ang insidenteng iyon at naging miserable, ang kanyang buhay Gregset ng isang annulment papers, and after how many years he wanted her to be his wife again. Medyo nakakalito diba? She declined his proposal and make her own life in States, but she thought that she will be live her life peacefully. Laging hinaharang ni Greg ang proposal niya sa kahit saang kumpanya, para hindi siya magkaroon ng disenteng trabaho, kaya naman nag-apply siya as one of the prostitute, and in her first night there her so-called ex-husband, bought her and even double the price. How come na siya pa, ang nagpaanal sa kasal nila gusto siyang balikan at hiniling pa na maging asawa niya ulit. O baka naman nagtatanong lang siya ulit dahil sa anak nila. Isang bagong kwento naman po ang ating mapapakinggan sa channel na ito, sana ay support niyo po ulit. Thank you sa mga mag-aabang ng update daily. 3 years later. So, hello gentlemen, as you can see, there are only one woman left. Come on, the bet start from 100,000 anyone. Sabi ng baklang MC. Oo, ibebenta ko ang sarili para lamang magkapera, wala na akong pambayad sa inuupuhan kong apartment tapos, wala na rin akong perang pambili ng pagkain namin ni Dan. Simula nung tumakas ako sa mansyon ni Greg naging mahirap ang buhay ko, walang trabaho ang tumatanggap sa akin, kaya naghahanap ako ng pagkakakitaan, buti na lang inireto ako ni Cheska dito sa dati niyang trabaho. 150,000. Narinig kong sabi ng isang matanda ang dami nitong palamuti sa kamay at leeg. 200,000, 300,000, 450,000, 500,000. Meron pa ba? Okay, so, 1,000,000. May papatong pa ba? Okay, if wala na, MS Aphrodite is sold. Sabi ng MC. Tumingin ako doon sa lalaking nagsabi ng 1,000,000. Hindi naman masama. Woo! Kaya ko I just need money to provide for my son. Naglakad ako patungo rito. Good evening sir. Come with me. Sabi nung guy saka ako tinalikuran at naglakad palabas. Sinundan ko lang siya hanggang umabot kami sa parking lot. May naka-parking na limo doon. Isang itim na limousine. Kilala ko kung sinong may-ari niyan. Don't tell me. Akmang atras ako nang may humawak sa magkabilang braso ko at itinulak ako papasok sa sasakyan. It's been a while, long time no see. Greg, what are you doing here? Sabi ko. Geez woman, you haven't changed, still the woman I brought in front of the altar, he said as he smirked. We're annulled. It means we are done, so what do you want? Where did you hide my child? Putol niya. Paano niya nalaman? I won't tell you. Sabi ko at tiningnan ito ng masama. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. You look good on that dress. Much better if I ripped it off. What do you think? He said saka lumapit sa akin. What are you doing? Sabi ko at pinagsisipa ito, hinawakan nito ang magkabinlang pa ako gamit, ang isang kamay at wala pa abong pinunit ang dress na suot ko. Pinunit nito sa may leeg saka siya lumapit at hinalikan, ang balikat kong exposes na dahil sa punit kong dress. Greg ano ba? Let me go, I said at pilit na kumalawa dito, pero agad din akong nanghina ng maramdamang may itinurok na kung ako sa leeg ko, dahilan upang bumigat ang talukap ng mata ko. At sa mga oras na yun ang tanging iniisip ko lang ay kung paano niya, kami nahanap gayong malayo ang syudad na ito kumpara sa syudad ng Maynila. Nagising ako na mahapdi ang pang-ibabang bahagi ng parte ng katawan ko. How dare him? Ni-rape niya ko. Even though he's my ex, wala siyang karapatang galawin ako. Nakahiga ako sa isang king-size bed, malayo sa mansyon kung saan niya ako dinala. I wrapped the comforter to my body as I tried to reach for my things. It was in the side table katabi ng cellphone ko, may damit na nakatupi doon. Isang boxer at oversized shirt. Wala akong choice kundi sinuot iyon. Sumilip ako sa bintana at napangangahindi, dahil sa magandang tanawin kundi dahil sa, nasa isang condo unit ako. Paika-ika akong naglakad papunta sa pinto pero ayaw mabuksan, I tried to roll the doorknob but it's no use. Damn that guy. He planned this.
I should have left before the bidding starts. It was a stupid act to find money in that kind of job. Shut up. You should be thankful. It was your ex who brought you. Puna ng isip ko, I shake my head and I walked again towards the bed. I reached for my phone. I opened it. May text galing kay Nikki. Free. Nix. I'm really sorry, I tried my best to hide Dan, but they find him. Binyantaan din nila ako. I'm really sorry. I knew what she was talking about. Greg already found my son that hid from him for almost 4 years. It was sent 2 hours ago. It means nandito na din sa kondo ang anak ko. I am an expert in lock and picking, so I used the hairpin that was hidden in my phone case, just in case of emergency. Naglakad ako patungo doon at wala pang mga ilang segundo nang biglang ito bumukas mag-isa. Mama, sigaw ni Dan saka ako maghigpit na iniyakap. Did you have fun hiding my son from me? Well, nice try though, he said saka tumingin kay Dan. We will play later kiddo, have fun with your mom. Dugtong niya saka ito umalis at iniwan kami. Mama, that guy said he was my papa, is it true mama? He asked. I can see through his eyes that he was happy to see Greg. I carried Dan before sitting in the bed saka ito pinaupo sa kandangan ko. Well, certainly, yes baby, he's your papa. I answered honestly. Ayokong pagkaitan ng kaligayan ang anak ko lalo na nung makita ko ang saya sa mata nito nang tawagin siyang kiddo. Baby, I will leave you here because mama's going to talk to papa, behave okay? I said. Manam, sabi niya. Pinaupo ko siya sa kama saka ako lumabad sa kwarto at hinanap si Greg. Nahanap ko siya sa isa sa mga kwarto dito sa second floor. His unit was huge, walang kadudadad ang mayaman ito. I knocked in the door, umangat ang tingin nito, nasa cellphone niya kasi siya nakatingin. Can we talk? I asked. I need to make a plan. Aalis kami dito at magtatago, kung saan hindi niya talaga kami makikita. Tumayo siya at may kinuhang isang brown envelope sa isa sa mga drawer niya. Opisina niya ata ito base sa mga gamit na andi dito. Signed that, utos nito at itinapon ang envelope sa harap ko. What is this? I asked. Sick for yourself, he said. Binuksan ko iyon saka inilabas ang isang papel. Marriage contract. Nababaliw ka na ba? I asked. Well, now that I already have the both of you, you only need is to sign it and we're done. You'll be carrying my surname as well as my son, no question asked. Sabi niya at matiim akong tinignan. Pinunit ko ito sa harap niya. This contract is no use. I said. Don't worry, I still have a lot of marriage contract here. He smirked. Lumapit ako sa kanya at sinampal siya. Ano pa ba ang gusto mo? You were the one who let me sign them the annulment papers. And now you were saying and bossing me around to sign that contract. No way. I said. Tumaas baba ang balikat ko dahil sa mataas na sinabi ko. I saw him lick his lower lip like he's mocking me. Oh really? He asked. He stands up before walking towards me. Umatras ako sa kaakmang tatakbo patungo sa pinto nang nahawakan nito ang kamay ko. He grabbed me towards the sofa bed and pushed me. Napahiga ako doon, pamatong siya sa akin at walang sabi-sabing inangkin ang labi ko. I tried pushed him, but it was no use. He's strong. Too powerful. He beat my lower lip kaya napabukas ang bibig ko at naipasok niya ang dila doon. He kissed me hard that I can't even taste the metal in my mouth. Bumaba ang halik nito sa leeg ko. I started to cry and beg for him to let me go. Please let me go, Greg, please see, pagmamakaawa ko. My lower lip was bleeding, humiwalay siya sa akin. The next time you slap me, I won't hesitate to rape you, even if you don't like it, mark my word. He said before siya lumayo sa akin at naglakad patungo sa pinto. Nasa bakana na siya ng pinto nang bigla ito tumigil at humarap. I'll marry you again. You are mine, and mine alone. He said with finality. I was left there, still crying, my body is shaking. What should I do? He became more heartless than I think he is.
Mag-iisang linggo na kami dito ng anak ko sa kondo niya. After akong makatakas sa mansyon niya 3 years ago, I stayed in States for 3 months hoping to find a decent job, pero walang tumatanggap sakin, tanging damit ko lang ang dala ko, I left my things in his house. Sa 3 months na yun, buntis na ako kay Dan, umuwi ako sa Pilipinas at nanghingi ng tulong kay Nikki at Chad, kaibigan ko si Nix, while Chad is her older brother. I never thought na may mabubuo sa pagsasama namin ni Greg. Yes, we do the stuff like what married couple do, and I never regret having my first night with him. Mama, why are you tulala po? What are you asking me again? Tanong ko uli. I was asking po, why po malayo si Papa sa atin for the past 3 years? He innocently asked. I can't find a word to answer my son's question. He's only 3 turning 4 na but he's smart, he is like his father, even his father's feature, they really look alike. Papa is busy with his business baby, that's why we don't see him often years ago, but look your Papa is with us na, yun lamang ang lumabas sa bibig ko. Nasa sala kami habang pinapanood ang paborito nitong cartoons. I heard my phone rang, I excused myself pumunta ako sa may balcony saka sinagot ang tawag. It was Chad. I heard from Nikki that your ex already found you, is it true? Pamumutol nito sa ginawang pagbati ko. Yes it was a coincidence Chad, beside I'm fine no need to worry. I lied, alam kong mali, ang magsinungalan pero hindi ko kayang sabihin, ang nangyari sa akin doon sa tinatrabahuhan ko noon. As what I have said, Chad is Nikki's older brother, tumulong din siya sa amin noon, he's a good-looking man no doubt na maraming nagkakagusto sa kanya. I will get you, when I already closed the deal with Mr. Santos. No need Chad, actually done with me, ani ko. What? Napapikit ako sa lakas ng boses nito. How the hell did he find both of you? Damn I really need to book my flight immediately, I need to get you two out of there. He said. Chad he is still Dan's father, sinabi niya na din iyon kay Dan and he's happy with him Chad, I don't wanna naputol, ang sasabihin ko nang biglang may humila sa phone ko at itinapon sa pader. Do you really think you can escape here? I own this hotel, it is fully guarded and if you'll plan to get out of this place, think twice. Banta niya. What the hell is wrong with you? I need you to pay for my phone. I said. How dare him? Matapos niya akong halayin, do he really think na talagang sasama at pipirma ako sa mga kondisyones niya? No way. I won't buy you another one. Malamig na sabi nito. You. Arg I really, naputol ang sasabihin ko nang sinuntok nito ang lamesang gawa sa salamin kaya iyon nabasag. Nagulat ako sa ginawa nito. Stop, don't complain anymore, madiin na sabi niya saka ako tinalikuran. Nang makabawi sa gulat tiningnan ko ang likod nito at ang kamay, tumutulo ang dugo nito at namumula ang kamay. It's his fault, sinuntok ba naman ang lamesa? Wala sa sariling sabi ko nang makaramdam ng guilt dahil sa ginawa. Pinulot ko ang cellphone na basag at ang aparteng nagkahiwa-hiwalay, dahil sa pagtapon nito sa pader. Sinubukan kong ayusin iyon, gumagana pa pero basag na, ang screen nito at may itim kaya hindi ko na masyadong makita ang home screen nito. Ipinatong ko ang cellphone sa upuang katabi ng lamesang nabasag, nasapo ko ang noo habang inaalala ang ginawa. Talagang ginagago ako ng lalaking yun. Naglakad ako papasok at nakita ang isang bouquet ng puting rosas, my favorite flower. There was card kulay itim at gold ang ginawang kulay panulat, nakaipit ito sa bulaklak. Valencia Shipping Line's 50th anniversary. Basa ko akmang aabutin ko ang card nang marinig ko ang tawa ni Dan sa sala. Papa nakikiliti po ako haha, tawa nito. Kinikiliti ni Greg si Dan sa sofa, may benda na, ang kamay at naigagalaw niya pa naman mukhang okay lang ata. Mama help haha, tawa pa rin ito ng tawa. Tumigil si Greg sa ginagawa saka ako nilangon. There's a food in the fridge. If you are hungry you can eat it. Sabi niya saka ako tinalikuran at pinapatuloy ang pangangilati nito kay Dan. If hindi ba kami naghiwalay ganito din kaya ang madadatnan ko araw-araw. All my life, I only want is a one big happy family, that's all I could ask.
Dan is my family, pamilya kaming dalawa nung hindi pa namin kasama si Greg. But still I cannot just hide my son or take him away from him, I don't wanna ruin his happiness. Oo at galit ako sa papa niya, oo at hindi ko gustong makasama, ang taong yan pero kung para sa anak ko kaya kung magtiis makita lang siyang masaya. Umalis ako sa sala at nagtungo sa kwarto ko. Naghanap ako ng maisusuot na komportable para sa akin. I found a pink sweater and a purple cotton shorts na komportable para sa akin. I don't know pero pagising ko isang araw puno na ng damit at gamit pang babae, ang cabinet sa kwarto ko, even my body wash and my shampoo alam na alam niya. Dalawa ang cabinet dito, one is for me while the other one is for Greg. Iisa lang pala kami ng kwarto, hindi pala akin lang. Tinimpla ko muna ang tubig sa bathtub bago inilagay ang apple flavor na body wash sa kako hinubad, ang bathrobe, I need to relax siguro naman wala mangi-isturbo dito. Inilublab ko ang sarili doon, nakaka-relax lalo pat maganda ang pagkakatimpla ko sa tubig. Ilang minuto pa lang ako doon nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. I opened my eyes and I saw Greg, naghuhubad ito ng brief niya na lang ang naiwan. The bathtub is quite big kaya magkakasya kami pero hindi siya pwede dito. What are you doing here? Sabi at mas inilublab ang sarili sa tub, wala akong undergarments na suot kaya ganon. Hindi ako nito sinagot, instead pumasok ito sa shower at naligo. Nakaramdam ako ng konting pagkadismaya, gosh ano ba itong reaksyon ko, stop it. Hindi na ako nare-relax pagkat dalawa kaming nasa cree ngayon. It's either mauna itong lalabas o ako ang mauuna. I decided to wait, I need to use the shower too. Tinignan ko ito, for the past 3 years his body matured, he became more masculine, more attractive, his body built and have some perfect muscles, plus the nerves was showing in both of his hands, halatang nag-gym ito. Natapos na ito kaya naman isinuot niya ang isa pang bathrobe. He turned to me. Your turn. Sabi niya, nagulat ako nang naglakad ito patungo sa akin at walang pasabing pinangko ako. Greg, what are you doing, ibaba mo ko? Sabi ko, I'll take you to the shower. Patanong na sagot nito, put me down jerk. Sabi ko uli, saka hinampas-hampas ang balikat nito. Stop it, madudulas tayo. Banta niya saka ako tinang na. Huminto ako hindi dahil sa binyantaan niya ako kundi dahil sa ang lapit ng mukha nito sa akin at ilang dangkal na lang at magtatagpo na ang mga labi namin. Gosh, your dirty mind shot it. Din, ang mainit nitong hininga sa mukha ko. Sabay kaming nag-iwas ng tingin saka siya naglakad uli papunta sa shower, ibinaba niya ako at ngayon ko lang din natentong, wala pala ako suot na bra or panty man lang. Namumula ang mukha na tinakpan ko ang dibdib at ang maselang parte sa gitnang bahagi ng hita ko. Pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa, saka ito tumabi sa akin at tiningnan ang leeg ko. You still have that tattoo? Sabi niya sabay haplos sa leeg kung saan nakatinta ang pangalan nito. Napaso ako sa haplos nito kaya bahagya akong napa-stress, dahil sa pag-atres na iyon muntikan pa akong madulas, buti na lang nahapad nito, ang bewang ko at iniyakap ako sa kanya. Actually ipapatanggal ko naman dapat ito pero naputol ko, ang sasabihin ng bumaba, ang ulo nito at dinampyan ng halik ang leeg ko na may tattoo. Hindi lang niya iyon hinalikan, bahagya niya pa itong sinipsip, kaya napakapit ako sa kanya. What are you doing? I asked. I am marking what's mine. Sabi nito nang matapos sa ginawa, sigurado akong magkakahiki ako dahil sa ginawa niya. I pushed him at walks through the mirror to check my neck. Damn, you just give me a hiki. Bulyo ko. Walang emosyon ako nitong tinignan saka ako iniwan sa banyo. Aba wala talaga siyang pinagbago siya, parent si Mr. Masungit na nagawa akong pain-loven sa loob lamang ng 11 buwan, yes 11 months lang kami, not until that incident came and both of our parents died. There's a plane crash at laman noon ang nagbabakasyon naming mga magulang. Walang original statement na plane crash nga ba, ang dahilan o sinadya yung i-crash para maging aksidente. Ilang months pa lang kami noon, until he decided to arrange our annulment papers. Wala na sila mom at we both isn't committed to this marriage, it was only a fixed marriage, hindi namin ginustong magpakasal.
May nangyari lang sa amin ng pareha kaming lasing, I always take my pills pero nakaligtaan ko ata kaya ako nabuntis. But I never regret having a night with him, he's an expert when it comes to him and I don't have a problem with that. He has a lot of whore, flings and bitches, he screwed up all of them, he even paid them, just so he can bed any of them, he is a certified, he's a beast in bed. In a short period of time, I saw the other side of him and I thought, magpapatuloy yun but then the accident happened. The cold, heartless Greg is back. I know our parents have a big impact to us and I have no doubt with that. I really thought we already developed a feeling towards each other pero ako lang pala yun. After ko maligo at makapagbihis, pinuntahan ko si Dan, para pakainin naglakad na ako palabas sa kwarto saka. Nagtungo na sa sala noong makarating doon hindi ko sila makita. I roamed around that's when I saw a sticky note in front of the flat screen TV. Change your clothes, there's a two-piece bikini in your closet, nasa pool kami sa rooftop. Greg, kakaligo ko lang maliligo na naman ako. I heard the telephone rings, I answered it. Hello, bati ko, did you change your clothes already? Tanong niya. Hindi pa, ayokong maligo kakaligo ko lang kayo na lang, sabi ko. Okay, sabi nito bago end ang call. Abat ganun lang yun. Walang pilit-pilit. Walang bossy-bossy. Here we go again. Puna ko sa sarili. Umupo ako sa sofa bago blow-dry ang buhok ko. Nasa kalagitnaan ako ng pag-blow-dry nang biglang may mag-doorbell. Wait, may buwisita siya. Never mind. Tumayo ako naglakad patungo sa pinto. Pinagbuksan ko iyon. Bumungad sa akin ang isang mestisang babae, matangkad pero mas matangkad ako kumpara sa kanya, maganda. Maganda nga ba? Who are you? Bungad nito sa akin. Ikaw sino ka ba? Pabalik na tanong ko. She flips her hair at naiinis akong tinignan. Excuse me, pwede ba tumabi ka muna? I have business to settle pa. Sabi nito at itinulak ako para makapasok siya. Abat. Mabait ako sa mababait sa akin pero kung masahol pa sa hayop, ang ugali nito huwag na lang. Sinong bang hinahanap mo? Tanong ko ulit. Gosh siguro ikaw ang kasambahay niya. Where's your boss by the way? She asked and gave me a fake smile. Umirap ako, isa ba siya sa mga bitches ng asa este ni Greg? Kung si Greg ang hinahanap mo, pues wala siya dito. Sagot ko sa tanong niya. Excuse me, Greg lang. Where's your manners? Hindi ka ba rumerespeto sa nakakaangat sayo? Panliliit nito. Kumulo bigla ang dugo ko sa sinabi nito. Ano bang kailangan mo sa asawa ko at nanggugulo ka dito? Hindi ko mapigil ang sabihin iyon. Wait, asawa? Are you daydreaming? Walang asawa si Greg sa pagkakaalam ko, and he's my fiancé, paano kanya magiging asawa? Nakataas ang kilay na sabi nito. I smirked. Why don't you find it yourself? Sabi ko. How dare you akmang sasampalin ako nito nang biglang may nagsalita galing sa likod ko. Try to hurt my wife and I will drag you out this place myself, banta ni Greg. Nilingon ko siya hindi nito kasama si Dan. Saan si Dan? Tanong ko. He's in the rooftop. Sagot nito nang hindi man lang akong tinapunan ng tingin. Asawa mo Greg. Oh my God. We are engaged. Ako ang magiging asawa mo. She said. Ikakasal siya. Kaya ba hinanap niya kami para kunin sa akin si Dan at magpakasal sa bruhang ta? Hindi ako pumayag kaya pwede umalis ka na at nang makausap ko ang asawa ko. Sabi nito, purong Tagalog pa ang ginamit nito, di ba siya nakakaintindi ng Ingles? No, pakakasalan mo ko. We are bound to be married Greg and not with this kind of girl. Saan mo ba siya nakuha sa bar? O baka naman escort ta? Sigaw niya. No engagement took place Britney, and please go home we have something important to do. Sabi niya bago ako hinigit sa bewang at hinalikan sa labi. Hindi ako makagalaw dahil sa ginawa nito, nakita ko sa peripheral vision ko, kung paano nangalaiti ang babaeng saktan ako, pero hindi niya magawa dahil kasama ko si Greg. I'll tell Papa. I told him you're going to marry Ned, not to a woman who don't even have a taste for fashion. Naglakad ito paalis saka ito lumabas sa pinto. Iniwan din naman ako ni Greg pagkatapos noon. Wait, what the hell just happened?
Minsan natatanong ko ang sarili, bakit nga ba ako iniwan agad nila mom? Siguro kung buhay pa lamang sila at kasama ko pa baka sinermonan na nila ko. Oo nga't mahal nila ako kaya nila ako sinizermonan ay para itama ang pagkakamaling nagawa ko. Ba't pa kasi nangyari ang aksidenteng yun? Ba't sa magulang ko pa, sa edad kong 24 hinahanap-hanap ko parents sila, hindi dahil sa spoiled ako or something, dahil sa kailangan ko parent ang tulong nila kahit may edad na ako. Ang hirap isipin na kahit 3 taon na silang wala ay ayaw parent matanggap ng sistema ko. Paano kaya kung hindi ko sila pinayagan na magbakasyon at sa beach house na lang namin? Sa Boracay sila nagpunta, baka kung sa ganong paraan ay buhay pa sila hanggang ngayon. Nagsisi ako dahil ngayon ko palang naisip ang mga paraang iyon. Natigil ako sa pagmumuni-muni sa terrace ng kwarto namin nang biglang may tumikim. Nilangon ko ito. Greg handed me a cup of coffee, tinanggap yun at saka uminom ng kaunti. Naramdaman kong umupo ito sa kabilang upuan at inilapag ang tasang dala. Why don't you accept her offer instead of wasting your time just to find us? I suddenly asked. Hindi ito sumagot pero ilang minuto ay tumikim ito bago nagsalita. I simply don't like her as my wife, sagot niya at sumimsam sa kapeng iniinom. You don't like her but she's rich. Hindi ba't mas gusto mo, ang mga ganong klaseng babae? May taste sa fashion at hindi cheap manamit, she can be addressed as a model from the I don't like her, period, sabi niya bago nito inubos ang laman ng tasang dala bago umalis sa inuupuan. Sinundan ko ito ng tingin at tanging likod niya lamang ang nakikita ko, nabigla ako nang bigla itong lumingon. Nabigla rin siya pero agad din nakabawi bago tumikim at nagsalita. If you still want to insist on what you have in mind, then I will be forced to pay people to make an issue and put it in the tabloid of what we have, sabi niya bago ako nito iniwan sa kwarto ng nakatulala at pinoproseso ang sinabi nito. Abat ano daw? Ilalagay sa tabloid edi magpa-tabloid siya kahit sandamakmak pa, ang tabloid na ipapaprinte niya wala akong pakebweset na lalaki kainis. Nalinas kong inubos ang kape sa tasa ko sa katinanggal, ang robe ang suot, nakasuot lang ako ng 90s na kulay itim. I search for Greg laptop or any device na makaka-research ako. Nang makahanap sine-arch ko kung sino na ang namamahala sa kumpanyang iniwan nila dad. Aga Cortel Chail is now handling the Cortel Chains of malls after the accident isang year ago. Basa ko sa article. My aunt now is the acting CEO of my family's company after the accident. What a coincidence, but di ako hinanap ng personal assistant ni dad after mangyari ang aksidenteng yun. Naikuyong ko ang kamao ko habang nagbabasa pa ng iba article tungkol sa company namin. Where is the heiress of the Cortel? Basa ko ulit sa isa pang article. Puro maling statement ang nakalagay doon, kesyo brat daw ako o di kay takot akong mag-handle sa company ni dad kaya ako nagtatago. What the hell? Imbes na minus palalo nagdesisyon akong puntahan si Dan sa kwarto niya. Lumabas ako sa kwarto sa katiningnan ang kwarto ni Dan. Nasa hallway pa lang ako nang marinig ko ang sigaw nito. Mama sigaw niya. Tinakbo ko ang distansya ng kwarto nito sa kabinuksan ng pinto at pumasok. Mama tabi po ako sa inyo ayoko po rito. Sabi niya habang umiiyak. Lumapit ako sa kanya at saka ito kinarga at pinatahan, mahigpit niya akong niyakap kaya niyakap ko rin siya. Sige, doon ka na matulog sa kwarto namin, pero kailangan pa nating sabihin kay Papa. He can sleep with us. Nagulat ako nang biglang sumulpot sa gilid ko si Greg bago nito kinuha sa bisig ko si Dan. Papa, ang dami pong monsters dito, sabi niya at niyakap si Greg, parang niyakap ng mainit na bisig ang puso ko sa nakikita ko ngayon. He looks happy with him, hindi nung kasama ko pa siya sa bahay ni Nikki. Naglakad na kami pabalik sa kwarto sa kanya inilapag si Dan sa kama. Nauna itong nahiga at tinapik-tapik ang hita nito upang makatulog. Siguro kung ibang tao ako, mapapatanong ako, kung bakit ang dami niyang alam sa pag-aalaga ng bata. Nang makatulog si Dan nahiga na rin ako sa kama sa gilid ni Dan saka sinuklaim ang buhok gamit ang kamay, nagtagpo, ang mga mata namin agad rin naman akong bumawi ng tingin sa kahinalikan sa pisench si Dan at natulog na. Kinabukasan. Late na akong nagising kinabukasan, at tanging ako na lang ang nasa kama.
Naligo muna ako saka lumabas para pakainin si Dan, pero paglabas ko nadatnan kong nakatayo sa harapan ni Dan yung babaeng naggulo kahapon. Hindi ko makita si Greg, siguro ay nasa trabaho na siya. What the hell? Who is this kid? She shouted in front of my son, my blood boiled real quick as I walked towards her and grabbed her wrist. Sino ka para sigawan ang anak ko? Sigaw ko rin dito. Sinansyahan ko na magtungo sa kwarto si Danya, naiiyak itong tumango at naglakad na patungo doon. Gosh, you're still here. I already confirmed it to you that Greg and I are engaged. Sabi niya sa ako bahagyang itinulak. Engaged? If you two really are engaged, where is your ring? Tanong ko na tameme naman ito. I forgot to wear it. Nasa kondo ko. At isa pa. Are you that desperate that you even use your child para lokohin si Greg? Talagang anak siya ni Greg, why don't we run a DNA test? Para malaman kung sakanya talaga yan, she said. Ako desperada, mas desperada nga siya. Tinalikuran ko siya pero hinayla ako nito sa balikat. I'm not done talking to you, she exclaimed. Well, I'm done talking to you, I don't wanna hear your complaints about my family. If you can't accept it, then I won't think twice and I'll file a case against you, sigaw ko sa kanya. You bitch, she said at akmang susugurin ako pero agad ko siyang natulak. Ouchie, kapag may nangyaring masama sa baby ko ay demanda din kita, sigaw niya sa kahinawakan ang tiyan nito. Tinignan ko siya sa mata, marunong akong kumilatis ng tao kung nagsisinungaling ba ito o nagsasabi ng totoo. But she's not lying at all. Damn. What the hell, don't tell me it's Greg's child. Who's the father? Nanginginig kong tanong. It's Greg's child kaya nga kami engaged, hindi ba? He's the father of my baby kasi, hindi ko nakipagsiping sa iba kundi siya lang. Sabi nito. No, that's not true, no. No. Agad akong napabalikwas sa kama, pinagpapawisan ng malamig. Agad na may humawak sa pisenge ko at nakita ko si Dan yun. Mama, are you okay? Kanina ka pa po namin ginigising, you are shouting po kasi, masama po ba ang panaginip nyo? Tanong agad ni Dan, kita kong nag-aalala itong nakatingin sa akin. Nakatayo naman sa gilid ng kama si Greg while crossing his arms in front of his chest. It was a bad dream, sagot ko sa anak ko, hindi kasi ito mapakali, hinalikan ko na lang ito sa pisenge. Can we talk? I asked Greg, tumango naman ito, nilangon ko si Dan. Baby, Mama and Papa will talk for a minute, can you wait us in the dining room please? Sabi ko, ngumiti ito saka naglakad palabas ng kwarto. Tumayo ako saka inayos ang buhok at nagtungo sa terrace ng kwarto namin. What is it? Tanong agad niya. About the marriage certificate, you've been asking me to sign it, sige pipirmahan ko na, sa isang kondisyon. Sabi ko habang nakatingin. Sa mata nito, spill the beans. He said, I want your company and my company to merge, sabi ko. He raised an eyebrow but then he smiled devilishly. As you wish, he said. Masama ang kutob ko, babaeng yun, I think she's planning something. Pipirmahan ko yun hindi para sa akin kundi para sa kasiyahan ng anak ko, ayokong maaga ng kung sino man ang kaligayahan niyang yun. And I want to get my family's company from my tita's hand. Wala siyang karapatang agawin iyon sa amin. My dad never trusted her the company because of her attitude. I shouldn't have left 3 years ago, that was the biggest mistake I have ever done. I think I already got enough rest for the past 3 years. Dadalhin niya daw ako sa party, I mean sa 50th anniversary ng company nila. How old is he? Tumindig ang balahibo ko dahil sa gulat, nasa gilid ko kasi siya, ang lapit niya, ba't ba siya ganun? Sisigot sana ako nang magsalita si Dan. I'm 3 years old na po, turning 4 this coming January. Magiliw na sagot ni Dan saka pinakpak ang kamay na may ketchup. Nilangon ko siya at nakita ko kung paano kumuyom ang kamao nito at matiim akong tinignan. Did you give him a big celebration? He asked me. Simple lang naman ang birthday niya, kumakain lang kami sa labas kasama sila Chad at Nikki, sagot ko at sinukli ang buhok ng anak gamit ang kamay. Is that so? Sabi niya. Hindi ka ba kakain? I asked. If I'm going to eat, you should too.
You look thin, sabi niya saka ako tinalikuran para kumuha ng pagkain. Aba, tinawag niya ba akong mapayat? Excuse me. I have curves and I'm naturally sexy. About the 50th anniversary, I want you there with my son. I'll introduce you to my co-guests and company workers. Sabi niya habang nagsasandok ng pagkain. Ba't natin dadalhin si Dan dun? What if mawala siya dun? I said. I hired the best security team in the country and I already hired someone to watch on him, while I am introducing you, sagot niya sa kasamubo ng pagkain. Tiningnan ko siya ng masama. Talaga lang ha, pag talaga nawala ang anak ko. Correction, it's my child so it must be our child, not yours, only, he said, still munching his food. Whatever, sabi ko. After naming kumain nagtungo kami sa sala habang lumabas naman si Greg, may bibilhin daw siya. Nilero ko lang muna si Dan para may magawa ako, ang boring kasi bukod sa wala akong cellphone, ang higpit pa ng seguridad sa buong building. Mga ilang oras lang akong nakatunganga doon habang tinatanaw, ang anak kong naglalaro ng Lego nang biglang bumukas ang pinto. Naglakad si direksyon ko si Greg, dala ang 5 magkakaibang paper bag, yung isa mukhang cellphone. Here, try this all, don't worry about Dan's outfit, nasa sasakyan na yun, sabi niya. What time will the party starts? Tanong ko. 6:30 p.m. Sagot niya. Turn my gaze to the wall clock. It's already 12:00 in the afternoon. I still have 5.5 hours to prepare myself. I just nod saka dinala ang mga paper bag sa kwarto at chinek yun. May kulay black na backless dun at may cut, ang saya nito makikita para legs. Yung isa naman medyo revealing pero okay naman suotin. Yung last is kulay red na skinny long gown, may nagkikintabang diamonds na design at backless rin tulad nung isa. I tried it and it fits, lalong nag-glow ang maputi kong balat. Nagulat ako nang biglang may tumikim sa likuran ko, nakalimutan ko atang isarado ang pinto. Can I have your hand please? Tanong niya. Inilahad ko sa kanya ang isang kamay, may kinuha siyang isang box ng singsing, saka kinuha din yung singsing sa kwintas niya. Gulat akong napatingin sa kanya ng matintong yung ang singsing na iniwan ko noon sa gilid ng side table sa kwarto namin. Isinuot niya una ang bagong singsing at isinunood ang isa. Never remove that ring in your fingers, sabi niya sabay talikod. Yun na yun. Vla ng drama. Nagpaka-busy na lang ako at nang mag-2:00 ng hapon, binihisan ko muna si Dan saka bago ako nag-ayos at saka nagbihis. Nang matapos makapagbihis, lumabas ako sa kwarto at nakita kung nakatayo na si Greg sa labas, at mali ang pagkakabuhol ng necktie nito. Nilapitan ko siya saka inayos ang necktie nito, nagulat ito sa ginawa ko pero hinayaan niya pa rin ako. Matapos kong ayusin yun, hindi ko mapigil ang tumingkayad at abutin ang labi niya para mahalikan. Nagulat ito sa ginawa ko, ako din ay nagulat sa ginawa ko kaya bahagya din akong napaatras. Sorry na iilang na sabi ko at hindi na ito tiningnan. Magsasalita sana siya nang biglang dumating si Dan. Mama, okay na po ako. Sigaw niya. Come here kiddo, Papa will carry you. Sabi ni Greg. Dan spread his hand saka siya kinarga ni Greg gamit ang isang kamay, inilahad niya naman ang kabila nitong kamay. What? Tanong ko. Give me your hand, sabi niya. I rolled my eyes saka ko naman hinawakan ang kamay niya. Naglakad na kami palabas at sumakay sa elevator. Nasa may red carpet na kami papunta sa entrance ng hotel kung saan gaganapin ang party. Pinagbuksan ako ng pinto nung lalaking nagtulak sa akin noon, papasok sa limousine, nag-abot siya ng kamay at ayaw ko naman magpaka-attitude at tinanggap ko yun. Naglakad kami sa red carpet, hawak ko sa gilid ko si Dan at hawak naman ni Greg, ang baywang ko, sabay kaming naglakad sa red carpet kasama ang 5 bodyguards na humaharang sa mga reporter, yes madaming reporter, ang sumalubong sa amin kaya iniiwas ko ang mata dahil sa nasisilaw ako sa mga pagkisap ng ilaw ng camera nila. Nasa bakana na kami ng entrance nang may nagtanong kay Greg kung kaano-ano niya kami. Tumigil muna kami para ma-interview, unang in-interview si Greg at sinunod ako. Ma'am, ano pong relasyon niyo ni Mr. Valencia ma'am? Tanong ng isang reporter. I'm his wife, sagot ko at tinignan ito, nailang agad ako nang makitang nakatingin din pala siya sa akin.
Ito pong bata anak niyo po siya. Tanong ulit nung isa. Yes, I'm very sorry if ngayon lang kami nagpakilala, I am very busy with my work abroad that's why, sagot ko. Hindi po ba ikaw po ang nag-iisang anak ni Mr. Elton and Mrs. Cortel? Tanong nung isa. Yes, I am, sagot ko ulit. Bakit hindi po kayo ang nagmamanage ng sarili niyong kumpanya, kung nagtatrabaho kayo sa ibang bansa? Napipilan ako doon. Nilingon ko si Greg para humingi ng tulong. That's enough, me and my wife has some important things to attend, excuse us, sabi niya saka na kami naglakad papasok. Ang dami pa nilang follow-up question sa akin pero hindi ko na sila sinagot pa. Nang makapasok agaw pansin kaagad kami dahil sa suot namin. Good evening Mr. Valencia and Miss. Tanong ng isang nakaputing tuxedo habang nakatingin sa akin. She's my wife, you should call her Mrs. Valencia, Kayden, sagot ni Greg. Mrs. Valencia, bakit parang ang sarap sa tenga pakinggan? Totohanan na ba talaga to o maghihiwalay dun kami sa huli? Welcome home, Mrs. Valencia. Sabi ng MC na nasa stage sa harap, nakarinig ako ng masigabong palakpakan. Maybe I should enjoy these moments before it lasts. Isang malakas na palakpakan ang bumigay sa loob ng Grand Hall ng hotel, napahigpit ang hawak ko kay Dan dahilan upang umaray ito. Sa tuwing may nadidaanan kaming lamesa ay nginingitian nila ako na parang matagal na nila akong kilala. Iginiya nila kami sa lamesa sa harap. May pumasok uli sa entrance kaya doon ko na ituon ang pansin. It is Britney in her high ponytail hair and a tube-top red dress na bagay sa kanya, nasa gilid niya si tita. She searched around at tumigil ang tingin niya sa lamesa namin. I saw how furious she was, sumugod siya sa lamesa namin. What is this all about? I am your fiancé Greg, I should be the one sitting next to you. Not with this bitch. A gold digger, social climber, and a slut. Sigaw niya may pumigil sa braso niya kaya tinignan ko kung sino yun. Ana, nagtatakang tanong ni Tita Aga. Long time no see, tita. Bati ko. You know her mommy? She asked tita while facing her. She's your cousin. Sagot ni tita. What? You said she's already dead. Britney exclaimed, agad na tumaas ang dugo ko patungo sa ulo, so sinasabi nilang patay na ako para sila, ang mag-manage sa kumpanyang pinaghirapan ni Dad. Ano sila sinuswerte? Enough of the drama, I want all of your attention please. I am Ana Cortel, the one and only daughter of Mr. Elton at Mrs. Cortel, the only owner of Cortel chains of malls, one of the biggest company around the world. Taas noong sabi ko. It's time to get what's mine a long time ago. This woman here is the acting CEO of my father's company. She used the accident and take it for granted. She managed the whole company without my prior consent. How dare you? I exclaimed. Ikaw ang walang hiya. Sa loob ng 3 taon pamamahala ko sa kumpanya walang problema, ang nangyari sa kumpanya. Mas lalo ko nga itong napatibay. Wala kang utang na loob nagmana ka nga sa ina mo. Sabi niya. Pinagtitinginan na kami ng mga tao na imbitado sa party pero di ko yun inalintana. Starting this day you will be out of the company. I already make call of my father's secretary. I want to have a meeting with the board of directors and members. I'm keeping what I own. Taas noo kong sabi. Nakatayo na pala ako at nasa gilid ko na si Greg. My wife's company and my company will merge, and we will change position. She'll be the one managing my company while I'm managing hers. And Mrs. What you just said earlier was all a lie. You're using my in-laws' company money to save your debt in the casinos. I hire a spy that is working under her company. I won't mention a name baka ano pang magawa mo, sabi ni Greg. I never spent any money from my kuya's company. He's lying iha. He manipulate everything. Don't believe him. Tita begged while looking at me, trying to earn my trust so I can sided her. I know all of your doing tita, everything, even when I'm abroad, I am still looking after the company. What? You're believing this scumbag? Come on iha, be matured, sigaw niya. I believe in him because he's my husband, sagot ko. Your husband?
Wala nga kayong may pakitang marriage certificate tas ngayon sasabihin mong mag-asawa kayo. Stop daydreaming, come on. Sigaw din ni Britney. Shut up, Britney. We're already married 3 years ago, bago pa ma-accident ang eroplanong sinasakyan nila mom at dad. Only few knows it. Because I don't want my marriage to be on tabloids or newspapers, I want a peaceful life with my husband, sabi ko sa kanya. Inirapan lang ako ni Britney at she was about to throw another argument nang tinapos ko na yun. If you're still insisting about this argument, tita, Britney, then leave this party immediately, sabi ko at tumalikod na. You brat, we are still not done yet. May araw ka rin sakin. Sigaw ni Britney pero hindi ko na siya nilangon pa. Umupo ako at agad na pasinghap nang maalalang kasama pala namin si Dan. May katabing babae si Dan sa gilid at mukhang hindi nito napansin ang away namin kanina dahil sa sinuotan ito ng headphones at nilibang sa dala nitong iPad. I scanned the woman beside my son, she's stiff at halatang di pala kaibigan but I like her. Siya ba ang sinasabi mong magbabantay kay Dan? I asked Greg. He nodded. Nakasuit attire ito at nakaba ng buhok, mukha siyang bodyguard sa mga movie na napapanood namin. Tumikim ako. What's your name? I asked habang hindi inaalis ang titig dito. Stefan, ma'am. Sagot niya. Age. 21, she's younger than me. You can sit beside my son, I don't mind, sabi ko. Hindi ako nito sinunod kaya naman tiningnan ko si Greg. Sit down, Steph, sabi niya. Yes sir, sagot naman nito bago umupo. Wait, ba't kay Greg nakikinig sa akin hindi arg? Never mind. Naging smooth lang ang party at matapos noon at umuwi na kami. Nang makauwi agad akong naglinis ng katawan at nagsuot ng night dress na kulay black, bago kinuha ang bagong phone ko na bigay ni Greg. I log in my Facebook account, May 10th dagdag message ako at 79 naman ang notif ko. I first check my notification at about yun lahat sa post ni Nikki and some of my friends in US. Nang I check ko ang message boss, I saw Chad's message, tinadtad ako nito ng tanong at mensahe. One was, I'm coming home, kukunin ko kayo. Ana answer my phone calls goddamn it. I am worried sick Ana, please send me your location. I already arrived in Nia, I will get you two out of there. If you'll see this message call me, here's my number. Hanggang doon lang yun. I dialed his number at agad naman nitong sinagot. God. Ana, what the heck are you thinking? He said. I'm sorry Chad. My phone got broke, it accidentally slipped in my hands while I'm in the terrace, pagsisinungaling ko. Where are you? He asked. I'm in my husband. What? Your husband? Why are you calling him that when you two already annulled? Sabi niya narinig ko sa background na pinapakalma siya ni Nikki. It's a long story Chad. Please understand me. I know you helped me a lot along with my best friend Nikki, but I can't just leave after telling Dan that it's his father. I said. Man, look what your decisions lead you. I will get you two out of there. Come on, tell me your location. He desperately asked. I can't tell you, I'm sorry, sabi ko. Naramdaman ko ang kamay ni Greg sa baywang ko at hinigit ako paupo sa kandangan niya. Hinalik-halikan nito ang sa leeg. And the call, he whispered in my ear. Mariin kong ipinikit ang mata at pinilit na makawala. Just send me your location. Inagaw ni Greg ang telepono. Why don't you shut up and leave my wife alone? Sabi nito bago inend ang call. Hey, why did you do that? Sabi ko at pilit na kumikawala sa yakap nito, pero mas hinigpitan pa nito ang pagkakayakap sa baywang ko. Why don't we make another one? He said and kissed my ear. Naghatid iyon ng kakaibang kiliti sa akin. Greg, nahihirapan sabi ko. His hand slowly enter my night dress as it reaches my breast. He kisses my neck, I tilt my neck to give him more access to it. You know I don't share things I own, sabi nito habang hinahalikan ang leeg ko papunta sa tenga ko at kinagat iyon ng mahina. I let out a soft moan as his hand massaged my left breast lightly. I'm not a thinger. I tried to hold my moan but he didn't let me, instead he carried
me by my waist as he guided my body to face him. He instantly kissed me. I answered his kiss. More passionate. I want more, I'm too addicted to it. Well, you're more than that, he said and kissed me again, but this time we are already in the bed, touching each other, feeling the hotness towards each other. He removed my night dress as we shared the passionate kiss. I don't own you, I said. Bumaba ang halik nito sa leeg ko pababa sa dibdib ko. Well, starting today I am all yours, baby, he said as he sucked my left nips. Baby, that was his endearment to me years ago. My body arched and I can't stop myself from moaning. Oh my God. Si Dan, baka marinig tayo, natatarantang sabi ko habang naghawak ang bedsheet para pigilan ang sarili. He won't, he's sleeping, beside soundproof ang kwarto, he said. Ano daw? Soundproof. Itinulak ko siya ng bahagya. This is wrong, sabi ko at sabay lagay ng kumot sa katawan. What? You're my wife. How can this be wrong? He asked. We need to settle down our arguments first before lost, Greg, sabi ko. We will after this, sabi niya at inatake na naman ako ng halik. The burning sensation, the atmosphere, became hot even though the aircon is on. All I can do with his touch is to moan. I look through his eyes and all I can see is lust, no other than lust. He is lusting over me. Nagising nang may tumatamang sinag ng araw sa mukha, dahan-dahan kong inimulat, ang mata sa kanilang ngunang katabi. Masakit ang katawan ko, sumilay agad ang ngiti sa aking labi, ilang beses niya akong inangkin kahapon, hanggang sa mawalan ako ng lakas at makatulog, ipinilig ko ang ulo ng maalalang walang kahit anong namamagitan sa amin, puwera na lang ang papel na aming pinirmahan. Agad kong ipinikit ang mata nang maramdamang yamakap, ang braso nito sa bewang ko at ipinatong ang baba sa leeg ko. Hinalikan nito ang pisngi ko at pinitik ang ilong. I know you're awake, he said huskily. Idinilat ko ang mata saka siya tiningnan. Alis nga, sabi ko sa mahinang boses. Do you want me to? Sabi nito saka mas isiniksik ang sarili. Oo na ako na marupok. Mommy, sigaw ni Dan saka umambang tatalon pero agad na tumayo si Greg at siya ang sumalubong dito. Mommy is sick. Come on kiddo, I'll cook your breakfast. What do you want? He asked Dan while putting on his white sando. He winked at me bago kinarga si Dan papunta sa labas. His good side is showing again and I like it better than his heartless side. Tumayo ako at binalot ng kumot ang katawan. Nagtungo ako sa banyo saka inalis ang kumot at itinapon sa labas bago sinuot ang bathrobe. Naligo muna ako bago nagbihis ng komportableng damit. Lumabas ako sa kwarto namin habang pinapatuyo ang buhok gamit ang tuwalya. Nasa kalagitnaan ako ng hagdan nang may marinig akong tawanan sa ibaba. God man, I didn't know you are already married. Narinig kong sabi nung isa. Me too, he is too secretive when it comes to relationship, punapa ng isa. Shut up, Primo, ikaw nga tong hilig magtago ng sekreto. Sagot naman ni Greg. I heard you bed Steph, the girl in a short hair and beautiful, sabi nung isa. Come on dude, it was just a dare. I didn't know nakakagat agad yun. Pare-pareho lang sila. Naglakad na ako patungo sa dining area, nakita kong nakaupo sa counter ang isa sa mga lalaki doon. Bali 5 sila doon kasama ang asawa ko. Mommy, tawag ni Dan saka pinakpak ang paa ng manok. Adobo siguro ang niluto ni Greg. Lumapit si Greg sa akin at saka iniyakap ang braso sa bewang ko. This is my wife, Ana, pagpapakilala niya. Hi, beautiful, I'm Primo by the way, Architect Primo Sarmanento, pagpapakilala ng kulay silver ang buhok, matangkad at may matipunong pangangatawan. Inilahad niya ang kamay, tatanggapin ko sana kaso si Greg tinapik ang kamay nito. Ouch man, sabi nito sabay himas sa kamay. I'm alas, pagpapakilala naman nung isa, kamukha niya yung naunang nagpakilala, ang kinaibahan lang ay parang mas seryoso ito at hindi pala salita. Alas is an engineer, singit ni Primo, tumango lang ako. Raver, I am a doctor, but I work abroad. It's nice to finally meet you, Mrs. Valencia, sabi niya at nginitian ako. I'm Harry, I'm the owner of the well.
known security agency worldwide, so if you need my help just call me, sabi nito. Bigati naman pala ng mga kaibigan niya. Dan, sa kwarto ka muna pagkatapos kumain, hintayin mo ko dun. Sabi ko. Tumango si Dan, pagkatapos kumain ay inilagay na nito ang pinggan sa lababo at naglakad palabas sa kusina. Nang makaalis si Dan agad kung nilingon si Primo. Layuan mo si Steph, sabi ko sabay talikod kinalas ko ang pagkakayakap ni Greg sakin at sumunod sa kwarto ni Dan. I hate playboys, they are indeed. Naramdaman kong sumunod si Greg sa akin at hinawakan ako sa siko. Why sudden change of your mood? He asked. I hate your friends, sagot ko. You should, sagot naman nito na ikanalito ko. Na rin doon sa sinasabi mong babysitter na bilasin niya, ayokong malate sa meeting, pabosi na sabi ko saka siya tinalikuran at nagmarcha na paalis. Sa company tayo, I already arranged a board meeting and I am already 10 minutes late. Reklamo ko. Okay, just calm down, what's with being so moody today? Sabi niya. I just hate your friends. Pagdadahilan ko. I indeed hate them, kasi naman he only bed Steph, just because it was a dare no strings attached and nakakawalang respeto, para sakin because I am a woman too, I know how it feels to be played with. You know what, you're not late, okay? You're overreacting, come on, ba't ka ba nagagalit sa mga kaibigan ko, they are just being friendly, sabi niya pa. They are the boys like you, not us girls, you only see us as a toy to be play with. And I hate that. There, I said it. Yan ba ikinagagalit mo? Come on siste, she's Primo and Uno's stepsister and they are just playing around, they didn't do anything wrong, sabi niya. Don't do anything wrong. Oh, technically yes, kasi nga stepsis sila, kaya pwede na nila siyang paglaruan. Come to think of it, paano if mag-switch tayo ng position? I'm a man while you're a woman, how would you feel if one of you gets played? Ha, sabi ko. Let's not fight with this, come on, pag-give up na, sabi niya. Okay, suko ko na din. Di porket lumalabas na ang kabilang side niya pwede na niyang itolerate ang mga attitude ng mga kaibigan niya. Fine, I'll talk to Primo about this. Just please don't ruin my mood for today, sabi niya sa seryosong mukha. I just smirked. Kutusan kita dyan eh. Greg is holding my waist as we walked inside the company building, all of the employees' eyes bore on us. Hindi ba't si Ma'am Ana yan? Tanong nung isa sa mga nadaanan ko. Oo nga, nagbalik na pala siya. Sabi pa nung isa. Kailan pa? Buti na lang at nakauwi na siya ngayon, sabi naman ng isa pa sa gilid ni Greg. Welcome back po, Miss Ana. Maligayang sabi nila. Thank you. Nginitian ko sila saka nagpatuloy na paglalakad patungo sa elevator. Pinindot ni Greg ang third to the last na palapag kung saan ang conference room. Nang makalabas, binati ako ng nasa front desk at saka sinabihang kompleto na sila sa loob. Binuksan ko ang pinto, nakita ko doon si Tita, si Britney at ang 8 pang member ng board. Miss Ana, I'm glad that you are back. Sabi ng nasa mid-20s na babae. Thank you, Ms. Lopez. Ngumiti ako sabay basa sa nameplate nito. Sorry for being late. Yun lang ang sinabi ko, saka na ako nagtungo sa upuan sa harap, sa gilid ko naman si Greg. As you all know that only I can manage the whole corp, because I am the daughter of the CEO and in honor for my parents' death, nandito ako para punan ang posisyong Chief Executive Officer, pero ang asawa ko ang magiging CEO ng kompanya, because I will be managing his shipping lines, his company rather, paliwanag ko. Mr. CFO, can you dictate the company's money state for the past 3 years? Utos ko. Pero Miss Ana, I am ordering you to lend me the files or dictate to me the money state, or how many did the company spend for the past 3 years? Matigas na Ingles na sabi ko. Aabot hanggang 100 milyon ang nagasto sa isang taon, miss, and for the past 3 years 400 milyon po, ang nabawas sa pondo para sa pagpapatayo ng mga malls sa iba't ibang lugar sa bansa. About naman po sa sales, mataas po ang sales nung nagdaan 3 taon, sagot nito. 400 million. You just said 100 million sa isang taon at 3 taon lang.
Akong nawala kaya paano naging 400 million ang nabawas, unless may kumuha sa pondo. I said while turning my gaze to my tita who went pale. I didn't spend my brother's company money. Watch your words Ana, I am still your auntie. Pagalit na sabi nito. Oh no, you can't scare me with that tita, and I respect you as my auntie, but if I found out that you spent the money of my family's company, I will file a case against you, banta ko. How about the stocks, supplies, ang pabrikang pagawaan ng mga laruan at iba pang mga gamit? Tanong ko. Okay naman po, at tumataas din po ang sales natin nung nagdaang araw, wala rin pong naging problema, may mga bago nga lang pong mga supplier galing sa iba't ibang bansa, sagot nung isa pa sa member ng board. Tumango-tango ako. How about the construction of the malls na ipinatayo sa Pasig, Davao, Ormoc, Cagayan, and Cavite, anong status dun? Tanong ko ulit. The 3 malls are still ongoing to contract pa po, while the other 2 is already done. Need niya na lang po ng mga branches and supplies, sabi niya. Nag-offer din po ang EVTK.IQ na magtatayo din sila ng branch sa loob po ng mall nyo. It's on the files po, need nyo na lang pong i-approve, dagdag din noon isa. Is that all? Tanong ko. Sabay-sabay silang nagsitangguan. Okay, meeting adjourned, sabi ko. Tiningnan ko si Greg, kanina pa kasi ito tahimik simula nung mag-start ang meeting. Why are you so quiet? Tanong ko. I am just wondering how beautiful my wife is, bola nito. Whatever, sabi ko saka na tumayo at naglakad patungo sa pinto. Nakasunod lang ito sa akin nang biglang hinablot ni Britney ang siko ko. She slaps me, I just smirk at her kaya sinampal niya uli ako. This is what you get for accusing my mom. Such jerk. Sigaw niya. I stared at her blankly. You know what, no one ever did that to me, not even my friend nor my family, I said. What? Go on and slap me. Lumapit ako sa kanya at walang pakandangang sinampal, mag-asawang sampal ang ibinigay ko, hindi niya pa nadudugtungan ang mga sinabi niya dahil doon. And that is what you will get if you tried to hit me again, I said at sinampal ko ulit siya. And that if you lay your dirty fingers on my territory, and my husband is part of it, I said as I flipped my hair and started to walk out. Ang sakit ng pangako, siya kaya sampilan ko. Naglalakad na ako papunta sa nakabukas na elevator nang biglang may humigit sa biwang ko. What's with you today? Kanina ka pa. Nakakunot na ang noo nito halatang nagtitimpi. I sighed before facing him. Hindi ko lang maatim na makasama sila sa iisang kwarto. Sabi ko. It's true, umaakyat agad ang dugo sa ulo ko dahil sa kanila. Is that so? Mapanuring titig ang binaling niya sakin. Come on, let's go, I want to see my son. Sabi ko at saka na siya tinalikuran. Mahal, she really needs us now, I want to kiss her and hug her. I miss her so much. Naiiyak na sabi ng asawa ko. Hush now, I know she's doing great, and he's taking care of her as you can see, pagpapanatag ko sa loob niya. I know, but, do you remember when she ran years ago? And she's already pregnant, she needs me, she needs us. Please payagan mo na akong makasama siya, umiyak na ito sa harapan ko. Mahal, listen, if we meet her as soon as possible, mahahanap tayo ng gustong pumatay sa atin, can't you see she's okay? Pagpapagaan ko sa loob niya, I hug my wife as I kiss her forehead. Tiningnan ko uli building kung saan sila lumabas. We'll be together again? May yunikaiha, Daddy loves you so much. 3 months have passed. Oo, 3 buwan na kami. Dito sa penthouse ni Greg, but according to him, he is planning to renovate his house. It was in a private village along with his colleagues. And my company is doing great. I received a lot of welcome from the stockholders and my father's business associates. They even throw a welcome party for me, but about the changing positions, hindi na namin yun ginawa. Greg told me to keep my family's company with me because I am the daughter and I should be the one managing it. Dan is now enrolled in a private school near the hotel's location, mga ilang minutes lang ang biyahe papunta doon. I am wearing my tube black pencil-cut dress together with my trench coat,
Nag-makeup lang ako ng kaunti saka na ako lumabas sa kwarto. Dan, can you get mommy's green stiletto? It is beside the cabinet near your door's room, utos ko habang isinusuot ang earrings. Here mommy, sabi nito sabay bigay, hinalikan ko ang noo niya sa kapin at ang ulo. Wear your uniform now, mommy's going to take you to your school, sabi ko tumango naman ito. Grade 1 na siya since his teacher said na marunong naman na daw siyang magbasa and according to them his mindset is already on 5 to 6 years old, but he's only turning 4 this coming January. Maybe because of my husband's genes together with mine. Nung isang araw nga may umami na batang babae sakin, sabi niya crush niya daw si Dan, I just laughed at hinayaan siya. Mama I'm ready na po. Tsaka Papa said he's in the lounge, he's waiting for us na po. He said at isinuot ang backpack niya. Nang matapos ang pag-aayos isinuot ko na ang channel bag ar sa kahinawakan, ang kamay ni Dan, lumabas na kami sa unit niya saka kami sumakay sa elevator pababa sa lounge. Nang makadating sa lounge nandoon na nga si Greg at naghihintay sa amin. Why took you so long? I've been here for about 5 minutes, naiinis na sabi nito. I'm sorry, okay. Nagbibihis pa kasi si Dan kaya ko hinintay, sagot ko dito. Come on let's go, sabi nito. Naunang itong maglakad, you see he is back with his serious self again. Businessman na businessman. Pinagtitinginan kami ng mga tao sa baba, ganito naman lagi parang, hindi sila makapaniwala na may asawa na ang may-ari ng hotel nato. Gosh, is that Greg Valencia? He looks effing hot, sabi nung isa sa mga nadaanan ko. I glare at them, napayuko naman yung isa. I didn't know he had a very jealous wife. I stopped for a while at hinanap kung sino nang sabi noon. Nang mahuli ng mata binitiwan ko muna si Dan at naglakad palapit sa kanya. Mahigpit kong hinawakan ang bag na dala para hindi ko siya masapak gamit yun. Nang nasa harapan na niya ako, hinawakan ko, ang kwelyo ng suot nitong uniforme, she's a part-timer I think, ngayon ko lang kasi siya nakita. You know what? Imbes na magchismisan kayo, why don't you just do your job properly instead of meddling someone's business? I acknowledge your thoughts about me, but I think you're wrong about the first word, sabi ko at pinagpigan ang kwelyo niya. I am not the type of woman who gets jealous easily, so you better think before you speak. This is a warning miss, tiningnan ko ang nameplate niya. Miss Cruz, keep up the good work. I said ngumiti ako ng bahagya saka tumalikod at naglakad na uli papunta kay Dan. Let's go, aya ko kay Dan na nakatayo lang kung saan ko siya iniwan. Mommy, the woman looks scared of you, komento ng anak ko. I'm just stating the fact baby, I didn't know I get her scared, sabi ko. Nang makalabas na kami sa hotel mas lalong kumunot, ang noo ni Greg dahil sa natagalan kami. What? Agad kong sabi nakabukas na ang pinto sa backseat ng kotse niya, we aren't using the limo, instead he bought a very expensive car. A silver gray Porsche Panamera he brought it in the other country, at ipinaship niya lang dito. Ihatid muna natin si Dan sa eskwelahan niya, sabi ko. Carvey Elementary School, Chet. Utos niya sa driver. Nang mahatid sa school si Dan, nagpaiwan yung driver kanina at si Greg naman na ngayon ang nagdadrive. Did you scare the janitress? I saw what you did earlier. Nakakunot noong tanong nito. Habang ang tingin ay nasa kalsada. Come on, pati ba naman ikaw? What do you think of me? A monster, I said and I crossed my arms in front of my chest. I'm just asking, sabi niya. You're making it a big deal, sabi ko. I am not. I'm just asking, sabi niya ulit. Okay, sabi ko at tumahimik na lang sa gilid. Mga ilang minuto ang biyahe papunta sa company namin. Thanks for the ride, sabi ko sabay bukas ng pinto nang makarating sa parking space ng building. Pabagsak kong isinarado ang pinto, anong akala nila sa akin monster? I didn't even know na matatakot, yung babae kasalanan ko bang chismosa siya. Sasakay na sana ako ng elevator nang may humablot sa braso ko. I'm sorry, sabi ni Greg. Why are you saying sorry? Sabi ko sa kapilit na inalis ang kamay sa braso ko. I'm sorry, okay. I was just asking.
I didn't mean to offend you, sabi niya ulit. Yeah, sabi ko. Come on, talk to me. I won't leave unless we won't settle this argument, sabi niya. We did not fight, okay? Kaya umalis ka na, sabi ko. No, I won't leave, sabi niya. I rolled my eyes at lumapit sa kanya. I tiptoed to reach his lips and kissed it. You're fine with that, I said. Kinunutin niya lang ako ng noo. Come on Greg, you should leave. I was caught off by his sudden kiss. He grabbed my waist using his other hand. I answered his kiss at ang kamay niya na nakahawak sa braso ko, kanina ay nasa biwang ko na. I breathed some air nang matapos ang ilang segundong halikan na yun. Both of our lips parted, he licked his lower lip at nagsalita. You're scary, and I like you being in that way, but honestly, you look hot when you're mad. He winked at me before turning his back. What the hell was that? Nasa opisina ako habang binabasa lahat ng proposal ng ibang kumpanya sa amin, some of their proposal is good, yun iba naman sila daw magsusupply pero yung 70% sa sales namin ay sa kanila kasi nga daw sila ang supplier. I just rolled my eyes every time na may nababasa akong ganoon, like geez 70% magsusupli lang naman, sila hindi naman sila ang magbebenta sa market. I leaned on my swivel chair while massaging my head. Masakit na, ang kamay ko kakapirma sa kamasakit na rin ang mata ko kakabasa. Kai, tawag ko sa secretary ko, double room kasi ang office, pagpasok mo rito madadaanan mo, ang secretary's office bago ka pa makakapasok sa opisina mo. Yes, Miss President, tanong niya habang nakasilip sa pinto. Can you get me some coffee and a cake, gutom na kasi ako, sab ko. No need na po Miss President, Mr. Valencia is here. Magalang na sabi niya sabay bukas ng pinto. Pumasok si Greg habang may dalang paper bag. Hey, bati niya. Hey, bati ko rin sabay tayo at humalik sa pisenge nito. Don't strain yourself too much at work, puna nito sabay lapag ng paper bag sa lamesa ko. I'm approving some proposals at iba pang mga kailangang pirmahan, and I need to finish it now, para masimulan na namin ang pagpaplano sa grand opening ng mall sa Davao. Sabi ko sabay hawak sa leeg kaya naman hinimas-himas ko ang aking leeg. Come here and sit, sabi niya at tinap ang espasyo sa tabi niya. Nasa sofa kasi siya nakaupo. Tumayo ako sa upuan at naglakad patungo sa kanya. Umupo ako sa sofa at hinubad ang stiletto na suot. Minasahe nito ang balikat at ulo ko kaya medyo gumaan ang pakiramdam ko. You feeling good? Tanong niya. I hummed. Rest for a while and we will eat, sabi niya. Humiga ako sa sofa at ginawang unan ang hita nito. Ako na ang susando kay Dan mamaya, you should rest I know you're tired, sabi niya habang minamasahe peren ang noo ko. No, I'll come with you, sabi ko. Don't be so stubborn, puna niya. I am not being stubborn, I just want to come, sumimangot ako ng bahagya. I'll get mad, if you still insist, sabi niya. Whatever, I just rolled my eyes before turning my gaze to the right. Ipinikit ko ang mata, naramdaman kong naniga si Greg sa kinauupuan. Idinilat ko uli ang mata at nag-angat ng tingin. What are you doing? He stuttered. You just say I'll rest. I'm taking my nap, sabi ko. I know but, not in this position, sabi niya. Ano bang problema ng lalaking ito? I saw his ears starting to reddish. Doon ko lang nalaman na malapit lang pala sa mukha ko, ang niya kaya agad akong lumipat sa kabilang direction. I'm sorry I didn't mean to make you uncomfortable, sabi ko sa maliit na boses. Bumuntong hininga lamang ito. Imbes na nap ang nangyari naging mahabang tulog iyon, pagdilat ko ng mata ko nasa kwarto na ako. Did he bring me here while I slept? Nagunat-unat ako saka isinuot ang tsinelas, I am still in my dress so I decided to have a quick shower. Matapos magmakaligo nagbihis ako ng komportable sa akin. Lumabas ako sa kwarto habang nagsusuklay ng buhok. Mommy come and eat na po, aya ni Dan. Nasa lamesa sa sofa ngayon ang pagkain namin. Ang daddy mo? I asked. May binili lang po siya sa baba, he'll be back naman daw po, sabi niya. Tumango ako saka umupo at nagsimulang kumain.
Natapos na lang kami sa pagkain ay hindi pa nakakauwi si Greg, kaya naman kinutuban ako. What if may nangyaring masama sa kanya? Gosh, stop overthinking. Dan mommy's going outside. Don't let someone you don't know come in, okay? Sabi ko saka isinuot ang sweater jacket, medyo malamig kasi sa labas at saka 11 PM na. I bring my phone with me. Dan knows how to use cellular phone, tinuruan ko siya nung nasa States kami. Lumabas ako at sinabihan ang nagbabantay sa labas na huwag aalis sa pinto ng unit namin. Sumakay ako sa elevator saka pinindot ang basement papunta sa parking lot. I text him and asked kung nasaan siya pero hanggang ngayon, hindi niya nire-replyan. Nang nasa parking lot na ako naglakad ako palabas at naghintay ng taxi. I remember na trinak niya pala ang location ko noon nasa Las Piñas ako habang nagko-close ng deal. Who's with him? If he's with his friends, I'm pretty sure na sa bar sila magtutungo. Pinara ko ang papalapit na taxi saka sumakay. Sa Gareth Restaurant please, sabi ko sa driver. Ilang oras ang biyahe, kaya tinawagan ko muna si Dan. Hello, sagot niya sa tawag. You should sleep now baby, medyo matatagalan si mommy at daddy okay. Don't forget to lock the door, sabi ko. Opo mommy, sabi niya, ended ko na ang call saka inilagay sa bulsa ng maong pants ko. Buti na lang nakapagmaong ako. Mga ilang minuto pa bago kami umabot doon. Nandito na po tayo ma'am, sabi nung taxi driver. Binayaran ko siya at hindi na kinuha ang sukli sa 1,000 saka ako lumabas. Inikat ko ang buong restaurant at sinipat kung saan ang lugar ang table niya. He's with someone. A woman. Who is she? His mistress. To confirm my suspicion, I entered the restaurant. So he's meeting his mistress at the middle of the night, while we are asleep. Ano pang silbi ng pagpapapirma niya sa akin ng marriage contract kung siya pala tong magloloko? I clenched my fist tightly, walking towards their direction. Never kong naisip na magloko sa loob ng 3 buwan, kahit na minsan ay hindi niya ako tinatrato na parang asawa niya. Well, masakit yun para sa side ko as a woman, even though we don't have any strings attached, only the marriage contract, I still deserve to be respected as a person. Nang makarating sa table nila agad kong tinawag si Greg. What is this all about? Your mistress, sabi agad. The woman stands up and faced me. Agad akong naduwal sa pagkakatayo. No, this isn't true right? Hindi ito totoo, how could this be? My tears started to roll down my cheeks as I make an eye contact the woman who brought me in this world. Mom, she's alive. Mom, I said as my tears still pouring from my eyes. I saw her tears started to roll down her cheeks as she reached for me and hugged me tightly. My princess, oh my God, look at you, sabi niya at pinasadahan ako ng tingin. Why? I mean, how did you survive? Did Daddy survive too? I asked. She slightly nodded. Come and sit. I will tell you everything, sabi niya. Maybe some other time tita, our son is waiting for us, sabi ni Greg. Oh my apo, can I go to your penthouse too? I wanna see my grandson, sabi niya. Where's Dad, Mom? I asked. He's in the bathroom. Oh there he is, sabi niya sabay turo kay Dad na papalapit na sa direksyon namin. Daddy, parang batang sabi ko, pinagtitinginan na kami ng mga tao, pero wala akong pakialam, I miss them so much, akala ko talaga patay na sila. Kaya pala walang may pakitang katawan ng mga Coast Guard sa amin. Inilipat ko ang tinigin kay Greg. How about your parents, Greg, did they survive? I asked. They survived but because of the sudden crash of the plane napuruhan, ang kabilang paa niya kaya naputol, si Dad naman ay unti-unti na ring nakaka-recover, sagot niya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. We need to go before someone sees us, sabi niya. Tumango ako at saka na kami nagtungo sa kotse niya. Nang makasakay agad niya yung pinaandar papunta sa hotel na pagmamay-ari. Sa biyahe papunta doon tahimik lang kami, pero rinig na rinig ko ang munting iyak ni Mommy sa likod, yakap naman siya ni Dad. For the past 3 years they grow old, may puti na,
ang buhok ni Dad while si Mom ay nagsisimula ng magka-wrinkles but she's still pretty. Nang makarating sa penthouse, nagtaka ako kung bakit wala si Dan sa sala at bukas ang kwarto niya. Agad na napuno ng kaba ang dibdib ko saka ako nagmadaling nagtungo doon. Dan! Daan! Pasigaw na tawag ko. Nakatali sa isang upuan si Dan at may takip ang bibig, umiiyak ito pero, hindi ko marinig dahil sa takip nito sa bibig. Agad akong lumuhad at saka siya kinaligan at niyakap ng mahigpit. Mommy! Umiiyak na sabi niya. Nagtungo rin sa gilid ko si Greg at nakakuyom na ang kamao. Mommy, they tried to hit me with a vase po. I'm so scared mommy, I thought you will never come home. Mommy, I'm so scared, umiiyak na sabi niya. Napaiyak na rin ako, hanggang sa napahagulgol. Sinisisi ko ang sarili sa nangyari, I shouldn't have come after Greg, sana ay nabantayan ko si Dan dito. My eyes roam around and I saw a piece of paper, nasa kama niya ito. Binitawan ko saglit si Dan at binasa iyon. Security is mostly a superstition. I clenched my fist. If I ever know who did this to my son, I won't think twice to kill them. She or he even used a coat just so they can scare us. I stared at my son who's sobbing in the arms of my husband, while Greg is slightly patting his back. I turned my gaze to my parents. I wanna know the truth behind that incident, I said. Iha, ipagpaliban mo muna, you look tired, you should. No mom. I want know the truth. I want to know everything. Pasigaw na sabi ko. I can't control the anger that's rising inside me, they will pay for this. Isa man siya or marami sila. Pero iha, just tell her the truth, sabi ni Dad. Ikaw muna kay Dan, I'll talk to my parents, sabi ko kay Greg. He nodded, kinarga nito si Dan at inilapag sa kama nito. Nagtungo kami sa sala, hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at agad silang tinanong. Do you know who's behind this? Look what they have done to my child. What if ma-traumatized siya ng dahil dun? I said. We still don't know who's behind this. The plane crashed 3 years ago, it was planned, simula ni Dad. Buti na lang at may nakapagsabing babagsak ang eroplano, at nakapag-vest na kami, they used the ditching para sa dagat maglanding. Ang eroplano, the pilot thought na mas magandang paraan iyon, pero mas maraming buhay ang nawala, kwento ni Mom. I think the person behind this is envious for the both of you, look kayo. Ang tina-target nila, they even drag Greg parents para ano? Para mas maging masaya sila at wala nang haadlang sa kanila sa negosyo. I said, your dad has a lot of competitors, not only in the Philippines but in the other countries too, sabi ni Mom. Parang may mali, parang may kulang o baka naman sa may hindi sila sinasabi sakin na. Hindi ko dapat malaman. I looked at my dad, tinitigan ko siya sa mata. I think you have something in your mind, Dad, care telling us. I said tiningnan niya ako. He just took a deep breath and was silent for a moment before he answered. I was known for being a playboy, simula niya. Tiningnan siya ni Mom, looks like she already knows it, ako na lang ang hindi. It was before I met your mom, I played a lot of girls before her, I didn't think of how they would feel, until I met this girl named Vaya. Sabi niya, she was my girlfriend for 3 years, and she's your mother's best of friends. Vaya, I never heard her name. Ngayon lang, she treated me well, and I love her for that. She was my first love. She was the one who changed me. Not until that day comes, he took another deep breath before speaking again. I throw a party at my house in a villa, nakakuha kasi ako ng scholarship abroad, all of my classmates were invited, and we drink all night until we passed out, pinatulog ko sa guest room yung iba kong mga kaibigan kasama ang mom mo, Vaya went home before the party even started. Your mom was drunk to that, she entered the wrong room. May nangyari sa amin ng mom mo, both of us were naked nang biglang pumasok si Vaya sa kwarto ko. To make it shorter, nang malaman ng parents ko na buntis ako, they went mad at was about to file a case against your father, but then I kneeled in front of them, I tell them na pananagutan ako ng dad mo, he did,
He broke up with my best friend and chose to marry me, sabi ni Mom, nanginginig ang labi niya habang sinasabi iyon. I stared at them blankly. I never acted at them in this way but for now I needed to, para makuha ko ang sagot sa katanganan sa isip ko. So your marriage is like a marriage inconvenience. I said. So if walang nangyari sa inyo, wala sana ako at yung best friend sana ni Mom, ang makakatuluyan mo Dad. I asked Dad but he remained silent. Kuha ko na, kaya pala madaming galit kay Dad kasi playboy siya tama. They even included us in their anger because of you. I said. Well technically yes, I love my parents so much. I miss them too. Pero hindi ko lang maatim na hindi magalit kasi nga dahil sa nangyari kay Dan. What if isa pala sa mga ex mo ay maimpluwensya? What if she'll use her powers for revenge? I said. Iha, huminahon ka muna, ngayon pa ba tayo mag-aaway-away? Tanong ni Mommy. I sighed. I know ngayon ko lang ulit sila nakita and I'm thankful, dahil ligtas sila pero talagang hindi ko mapigilan ang galit sa puso ko. Sa guest room na lang po kayo matulog, good night po. I said. Nas-stress na nga ako sa trabaho pati ba naman dito? O kung sana sinabi na nila noon pa, pero ang ex nga ba ni Dad ang may pukana nito o nasa? Circle lang din namin. Ipinilig ko ang ulo, kailangan ko ng matulog may mga kailangan pa kong pirmahan bukas, naisip ko munang tignan ang kalagayan ni Dan. Nagsimula na akong maglakad papunta sa kwarto niya para silipin ito. Dan is already asleep, namumugto ang mata nito siguro sa takot, kumikinang ang pilak mata nito dahil sa luha. Nasa gilid niya si Greg. He's going to be fine, I already made call with my friend, remember Harry David? He owned a security agency, nagpadagdag na ako ng bodyguards, para sa penthouse and para kay Dan kapag papasok siya sa eskwelahan, sabi niya. Lumapit ako sa kanila at umupo sa gilid ni Dan. I shouldn't have followed you, sana ay hinintay na lang kita dito. I said my tears started to block my sight. Hush, it's okay at least nalaman mo ring buhay ang mga magulang mo, don't worry I won't let anyone hurt our son, or you I'll protect you no matter what, sabi niya at hinalikan ang noo ko. Ayokong mag-assume na nagsisimula na rin siyang magkagusto sa akin, I know he only say that because of the mother of his child, he just treating me like he really are committed to our marriage, just so my son cannot find out what's the deal between us. Bumigat na ang talukap ng mata ko hanggang sa dumilim ang paningin ko at nakatulog. But before that, there is only one question in my mind. What will happen tomorrow? It's been a week since I found out that my parents didn't die in that plane crash. And after we received a death threat, agad kaming nagpa-double ng security. I don't know pero may kutob akong isa sa mga ex ng dad ko noon, ang may pukana ng lahat ng ito o isa sa mga business competitors namin. I am still the CEO of my father's company hindi pa sila nagpapakita ulit sa kumpanya, dahil alam kong mabibigla ang mga employees and ang media. I'm in my office while checking all the files na nakapatong sa lamesa ko, I need to read then sign it. Mahirap gawin ang ngayon lalo pat wala akong reading glasses, it made my eyes hurt a bit. I rub my eyes using the back of my hands. Before massaging my forehead, I am really stressed, this past few days thinking about, what should I do to make them stop or to find out who's behind this death threat. I heard a knock in my office door, I didn't bother to answer and wait for the person to come in. Did you already eat your lunch? Greg asked, as he closed the door behind him. I shrugged my shoulder to answer him. Come and join me then. He said saka ako pinuntahan at inilahad ang kamay nito sa harap ko. I can skip lunch, I still have important things to do Ann. I won't let you skip your meals. Come with me and let's have our lunch, madiing sabi niya. I'm fine Greg, marami naman akong nakain kanina sa breakfast, sabi ko. Don't be so stubborn will you? You'll come with me or else, banta niya. Or else what? Pipilitin mo ko. Di pa nga ako gutom, sabi ko. Or else, I'll eat you, sabi niya saka ako tinignan at unti-unting lumapit papunta sa akin. Edi kainin what? What the hell Greg? I exclaimed nang bigla ako nitong kinarga na parang sako, ng bigas at isinampa sa balikat nito.
Ibaba mo ko, sabi ko at pinagbabayo ang likod nito. Stop it, ihuhulog talaga kita, sabi niya. Ibaba mo, sabi ako Sabi ko ulit. Lumabas kami sa opisina ko, nakita kong nakatingin si Kai, nanghingi ako ng tulong pero hindi ako nito pinansin abat. Sisisantihin ko ito bukas. Nasa elevator na kami ngayon at pababa na sa ground floor at nang makalabas sa elevator, pinagtitinginan ulit kami ng mga employees ko. Nilakihan ko sila ng mata pero tinuwanan lang nila ako, saka na sila tumalikod at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nagtungo kami sa parking lot, limousine ulit ang gamit niya, kaya nang mapagbuksan kami nung lalaking nagtulak sa kinoon, remember Chet. Ibinagsak ako ni Greg upuan saka siya pumaibabaw. Well, we can still do what couple do in bed while we are here, sabi niya saka ako inatake ng halik. Just go ang sabi ko, pahinga, hindi dagdag sakit sa katawan. I'm not in the mood to entertain your horniness, Greg, so please move aside, sabi ko. He keep on kissing my neck. Hindi umaandar ang sasakyan, I think nasa parking space pa rin kami, hindi ata sa restaurant ang pupuntahan namin, iba ata. I tried to push him, lumayo siya saglit bago umayos ng upo at ipinikit ang mata. Umayos din ako ng upo saka siya binalingan ng tingin at sinuntok ang balikat nito. Umayos ka nga, para kang ano dyan, sabi ko. He smirked at me pero nawala agad iyon, ipinatong niya ang ulo sa balikat ko at inamoy-amoy ang leeg ko. May business trip ako sa Makalawa, sabi niya. And, sabi ko, I'm gonna miss my wife, lamang nito sa akin. Why? Why is he acting like this? It's making me to fall for him more. He isn't like this nung ipakasal kami, yes may pinagsamahan kami at I think ako lang ata ang nahulog, I still love him, pero bakit parang sa ikanikilos niya parang pareho kami ng nararamdaman? I won't miss you, matabang na sabi ko. I'm sure you do, sabi niya. We aren't committed in this marriage, it's just an arrangement. Sabi ko ulit. Lumayo siya bahagya sakin. I am, sabi nito, nilangon ko ito nang nagtataka. Since when? I asked. Since that day I brought you in that prostitution company, sabi niya. You're lying. I am not. Prove that to me. Open your legs then, sabi niya at nakakaloko akong nginitian. Shut up, pervert, sabi ko saka akmang sasampalin siya. Nah, I won't let you slap me, you should taste heaven first, before you can do that. Sabi niya at sinunggaban ako ng halik at saka ako idiniin sa upuan ko. There was some part of me na against sa ginawa niya, pero may parte din sakin na gusto rin yun. Gusto kong magprotesta pero nang magsimula ng mag-init, ang pakiramdam ko nang dahil sa ginawa niya ay hinayaan ko na siya at sinagot ang halik niyang iyon. Kisses after kisses, touch after touch. I can't stop anymore. I need more of him. I need more of his touch. His kisses were passionate and gentle like I am the most expensive porcelain in this world. Only Greg can drive me crazy like this. From being passionate, he became more aggressive. My attire was now ruined because of him. He unhooked my bra and kissed my right boob. His right hand is massaging my left boob. Napapaliad na lang ako sa sarap. He was about to tear my dress when suddenly there was a knock on the car door. Agaran akong lumayo at inayos ang sarili. Greg took off the coat he was wearing and placed it on my thigh. I quickly put on the bra and the dress again. Nakita kong yumigting ang panga nito, nabitin ata. Nabitin. What the hell did that word come from? I shake my head para mawala iyon sa isip. Binuksan ni Greg ang bintanan at tiningnan kung sino iyong kumatok. Gosh, what am I thinking? Sir, I'm sorry to interrupt but your client from United States are on the phone, she wanted to talk to you, sabi nung lalaking nakasuot na black at may earplug sa tainga. Connect me to her, sagot naman ni Greg. Biglang nagring ang phone niya. Yes, Miss Clear, I will be there on the end of my, sagot niya agad. Tiningnan niya ako bago bumaba ang tingin niya sa kamay ko at hinawakan ito. Agad kong naramdaman ang pakiramdam na parang hinahabol ka ng napakaraming aso, mabilis na tumatambol. Ang puso ko sa loob ng dibdib ko na parang gustong kumawala sa ribcage ko. Hindi ko ipinakitang naaapektuhan ako sa mga kilos niya, naka-poker face lang ako,
habang kausap niya sa telepono yung babaeng kliyente. Nang matapos agad niya akong tinanong kung gutom na ba ako. I nodded, agad niyang inutusan mag-drive ang lalaki sa labas na kanina pa nakatayo, hindi man lang ito bumalik sa upuan niya sa harap. There are things in my mind, ayokong paniwalaan iyon pero may parte sa akin na sana totoo nga, na sana, hindi lang ako ang may nararamdaman sa aming dalawa. Though it's been 3 years since then pero hindi ko pa rin siya malimutan, parang nakatatak na sa utak ko na siya lang talaga. He was still holding my hands, I took a quick glance at him, nakapikit ang mata niya. He looked hotter while he's on his white polo, nung siguro nagpaulan ng kagwapuhan si Lord, sinalo niya ata lahat. Siya hindi ba? Ano namang masama kung magugustuhan ko siya? Ipinikit ko rin ang mata ko, this week is so stressful, wala na akong time para alagaan si Dan, I want to play with my son baka nagtatampo na iyon sa akin. I was about to open my eyes when I felt a soft thing that was pressed against my temple. You should rest, yun lamang ang sinabi niya at saka iginiya ang ulo ko sa balikat niya. Para naman yung naging trigger, agad akong nakaramdam ng antok at nakatulog. Nagising ako ni Greg nang makarating sa hotel, may restaurant kasi sa ibaba naman pina-reserve niya para sa amin. Kinuha niya ang coat sa hita ko at isinuot iyon, may kinuha siyang paper bag sa compartment sa gilid ng upuan saka iyon inabot sa akin. The dress I am wearing is ruined, natanggal ang isang strap kaya niya siguro ako binigyan niyan. Change, I'll wait for you outside, sabi niya. Wait, how about your driver? I asked. Do you think I will allow him to watch you while you're changing your clothes? Nakataas na kilay na sabi niya sakin, nakaramdam ako ng pagkahiya sa tanong. Sorry, nasabi ko na lang, bamantong hininga ito pero hindi ito gumalaw sa kinauupuan sa kamat aman akong tiningnan. I'll stay then, sabi niya. Ha, ano, magbibihis ako lumabas ka na, sabi ko. Look, I'm your husband after all, we already had many times, nagkaanak nga tayo, kaya normal lang na makita kitang nagbibihis. Nagkibit balikat ito. Inirapan ko siya sa kanadahan daw ang inalis, ang dress na nap unit, isinuot ko ang laman ng paper bag. It's a white long sleeve polo na pangbabae, saka faded jeans, inisert ko, ang polo sa jean na suot saka inayos ang buhok. You still look sexy in that damn polo, I want to rip it off. Nakangising turan nito, I gave him a punch on his right shoulder. You're crazy, sabi ko. Proud naman niya pang sabi, I rolled my eyes, stop playing around idiot. I might fall from your charms. Let's go, sabi niya, nauna itong lumabas saka inilahad sa akin ang kamay. Tinanggap ko iyon, nang makalabas na ramdaman ko, ang paghigpit ng pagkakahawak niya sa kamay ko na parang ayaw niya nang bitawan. Naglakad kami papasok sa hotel, saka naman sumakay sa elevator patungo kung saan ang restaurant. Dagdag, nang makapasok sa entrance agad kaming sinalubong nung naka-uniform na babae, I think manager siya rito nakita ko sa nameplate niya. Any reservation ma'am, sir? She asked. Hindi maayos ang pagkakabotones ng suot niyang uniform, ewan ko parang sinadya niya or talagang nag-ulo lang, she even smiled playfully at Greg who's not even paying attention to her. Valencia, table 4-3, sabi niya nang hindi ito tinitignan. This way, Mr. Valencia and Miss. Taas kilay nitong sabi. She's my wife, sagot niya. Ang kamay niya na kanina nasa kamay ko ay bumaba na sa bewang ko, ako naman ngayon ang nagtaas ng kilay. Huyu ka, sorry, Mrs. Valencia, sabi nito iniyuko nung manager ang ulo sa pagkakahiya. It's okay, ngumiti lamang ako, lumayo ako bahagya kaya Greg at lumapit sa babaeng manager. Mauna ka na sa lamesa natin Han, kakausapin ko lang siya about sa menu, sabi ko, I crossed my arms after nung makitang nakatalikod, nagsimula ng maglakad papunta sa second floor si Greg. You should wear your uniform properly, hindi yung sinasadya mong, hindi naka-buttons ang pang-itaas na butones. I said saka binutons ang uniform nito sabay tapik sa pisngi. Pinasadahan ko siya ng tingin at bumulong. Are you trying to flirt with my husband? I asked. Tinaasan ko siya ng kilay,
Anong akala niya sakin? Hindi ko napansin ang kilos niya. I am sorry ma'am, I stopped her from talking. Just because I didn't react, that doesn't mean I didn't notice. Stop flirting, you won't win naman. I said at saka ito inirapan at naglakad na paalis. Ka-stress ng babaeng yun, nanlalandi pa alam ng may kasamang babae. Umakyat na ako sa hinanap si Greg, nang mahanap agad akong nagtungo doon at umupo sa upuan. Are we expecting someone? I asked. Ipinasundo ko si Dan, he will be here any minute. He said. Okay, sagot ko. Did you pick a fight with the manager? He asked. Ha, pinagsasabi mo dyan, pagmamaang-maangan ko. I saw you, kinausap mo siya, what is it all about? Patuloy pa rin ito sa pagtatanong. It's nothing Greg, sagot ko naman. Liar, I know you, kinakausap mo ang mga taong alam mong hindi mo magugustuhan, sabi niya. He knows me very well. She's trying to flirt with you, I said. So what? I don't give a damn about her, sabi niya. Whatever, I said. Mama, Papa, narinig ko ang boses ng anak, ukapado namin ang buong floor kaya kami lang ang narito sa taas. Hey kiddo, how's school? Agaran tanong ni Greg at sinalubong ang anak namin. It's good po. Look, I even got 5 stars because I answered my teacher's question earlier. Proud na sabi niya. Wow! Congrats kiddo, what toys do you want? I'll buy it for you, sabi ni Greg at saka pinaupo ito sa upuan. I'm okay with my toys, papu papa, just promise me you won't leave us again, sabi niya. Napatingin agad sa akin si Greg, nakita ko ang pag-igting ng panga niya, pero agad itong nawala nung magpatuloy, ang anak ko sa pagkukwento. Mama always stress herself at work just so she can buy the things I want, ayoko pong nahihirapan si mama, papa at dahil nandyan na po kayo, alam ko pong aalagaan niyo si mama gaya ng ginawa niya sa akin, sabi nito sabay ngiti kay Greg. My son, he's already growing, parang noon lang nasa sinapupunan ko pa siya. I will, my son? Papa loves mama so much. Papa will take care of her. We will take care of her. All right kiddo. He asked. Opo, masiglang sabi niya. I know sinabi niya lang ang mga katagan iyon para hindi niya kami pagdudahan, he's a smart kid, madali niyang naiintindihan, ang isang sitwasyon kahit pa pinanunood niya lang iyon. Greg called the waiter para may pasok na ang pagkain namin. We started eating, after that naglaro silang dalawa, hindi na nga makapag-ante na umabot sa unit namin. Unit namin, ang sarap naman sabihin nun. Umakyat na kaya tayo at nang makapaglaro kayong dalawa? I asked. Mabuti pa nga, sabi niya. Umakyat na kami sa condo unit namin, doon naman sila naglaro. They bond all the time, hindi pa nga nakakapagbihis si Greg at naka-business attire pa rin ito, even my son, he's still wearing his school uniform. Nagkikilisyan silang dalawa sa sofa, habang ako naman ay nakatayo lang sa gilid habang pinapanon sila. This is my home, they are my safe haven and I love them both. Bihis muna kayo, pinapapawisan na kayo. Komento ko. Why don't you join us mama? Dan asked. Tiningnan ako ni Greg saka siya lumingon kay Dan, magkasabay pa silang tumango saka ako inatake ng kilati. Oh no, that's not a good idea. Don't you dare Greg. Huwag kang lalapit. I said, napatili ako dahil sa biglaan nitong pagyakap sa akin, tumatawa naman sa gilid niya si Dan at mukhang tuwang-tuwa. Inangat ako ni Greg sa ere saka ako ibinagsak sa sofa at inatake na naman nila ako ng kilati. Hey, haha, stop it haha, tawa ako ng tawa sila din naman, nagkilisyan kami ng magdamag hanggang sa makaramdam kami ng pagod. This day is tiring, komento ni Greg. Yeah, but fun, dagdag ko. Tiningnan ko ang natutulog na si Dan, sa lap ko ito nakatulog. I smiled, he really looked like his father. Kahit natutulog nakakunot pa rin ang kilay nito. Like father like son eh. He must be tired, sabi ni Greg sabay haplos sa ulo ni Dan. Yeah, I said, dadalhin ko na siya sa kwarto niya at bibihisan, sabi niya. Okay, I said, kinarga na niya si Dan at dinala na papunta sa kwarto nito. What happened this day, I will never forget about it,
I'll treasure every moment we make as a family. Siguro naman hindi masamang unahin ko muna ang kasiyahan ko bago ang problema, hindi ba? At saka this is our first bonding na kompleto kami, mostly of my years way back in States. It was only me and Dan, now we were playing with his father. The man I wanna be with in my entire existence. Even if he's heartless sometimes, he is still my husband. It's another day for me, and it's Saturday, meaning wala akong pasok, Sabado at Linggo, ang ginawa kong rest day para naman maalagaan ko rin si Dan. I'm in the bathroom, naliligo para naman ma-refreshan ang utak ko. Greg is still asleep, he's probably tired because of our bonding yesterday. Matapos maligo isinuot ko lang ang simpleng dress na kulay puti tas may paw prints na design, naisip kong mag-adopt ng aso kung papayag si Greg. Nagsusuklay ako habang palabas sa banyo nang biglang may yamakap sa bewang ko. He sniffed my neck and my hair. My wife smells amazing, komento niya. Thank you, yun lang ang sinabi ko bago ikanalas ang kamay niya sa bewang. Where's my good morning kiss? He pouted like a child. Looks like he's in a good mood. Later, sabi ko at commendat rito. Naglakad na ako palabas sa kwarto namin at saka kumatok sa kwarto ni Dan, binuksan ko ang pinto at pumasok. Good morning, baby, bati ko. Nakaupo ito sa kama niya habang kinukusot ang mata gamit ang kamay. Good morning po, sabi niya. I gave him a kiss on his cheeks. Come let's take a bath. Punta tayo sa bahay ni Lolo and Lola, sabi ko. Talaga po, tanong nito, tumango lang ako. Bibisitahin muna namin sila mom bago pumunta sa ospital kung saan nakakonfine ang parents ni Greg. Sige po. Masiglang sabi niya saka tumalon sa kama at naunang pumasok sa banyo. Tinawanan ko lamang siya saka na sumunod. Matapos siyang paligan binihisan ko siya ng simpleng polo shirt at pants saka pinasuot ng sapatos. I'm done na po mama. Sabi niya, okay, let's go. Masayang sabi ko. Lumabas na kami sa kwarto saka nagtungo sa kusina. Hindi ko pa pala nasasabi kay Greg. Han, aalis kami at bibisitahin sila mom, sama ka. I asked. I'll come with you, sabi niya. Okay, magbihis ka na, sabi ko naman. Tumango lang ito, nag-antay kami ng ilang minuto saka siya lumabas. Nakakulay puting long sleeve at white na khaki shorts, nakatupi hanggang siko ang long sleeve na suot. Dim man he looks hot. Nakaputi kami lahat, mukha tuloy kaming dadalo sa kasal, dahil pare-pareho ang outfit namin. I grabbed my purse in the coffee table, doon ko kasi yun nilagay kahapon. Saka na kami umalis sa unit at sumakay sa elevator. Hawak ko sa kabilang kamay ang purse saka naman hawak ni Greg, ang kamay ko sa kabila, nasa kanan naman niya si Dan. Kung titignan sa mga hindi nakakakilala sa amin magmumukha kaming masayang pamilya, masaya nga ba? I erased those thoughts, maybe I should enjoy this moment right. May hangganan din ang lahat. Pinagbuksan kami ni Greg ng pinto, pumasok naman kami. We're using his limo kaya naman pang celeb ang dating namin. Nag-drive na yung driver papunta sa tinutuluyan nila mom na exclusive suite, ang mas maganda sa suite nila may face detector which is under my Tita Presley chains of hotels. My mom big sister not to mention she's in Japan with her family, gusto niya nga akong mag-manage sa company niya, but sadly nasa pangangalaga ko na ang company ni dad. Hindi ba busy sa company mo? I asked. No, kaya naman nilang magtrabaho kahit wala ang CEO, he proudly said. Aha, how about the projects or proposals na kailangan I approve? Tanong ko uli. He rested his head on my shoulder saka inamoy-amoy ang leeg ko. I want to have time with you too. Gusto kong bumawi sa mga panahong wala ako sa tabi niyo, sabi niya, tinapunan ko nang tiningin si Dan na busy sa paglalaro sa iPad nito. Agad na hinaplos ng mainit na kamay ang puso ko. Okay, yun lamang ang lumabas sa bibig ko. Ilang minuto lang ang tinagal ng pagdadrive papunta doon sa hotel. Nang makarating lumabas na kami saka na tinanong ang room number nila mom. Pinapasok naman agad kami nila mom, alam kong ininform sila ng taga front desk about sa amin. Lolo Lola, alam niyo po ba nakakuha po ako ng 5 stars sa shul, sabi ni Dan. Talaga ba apo ko? Ang galing naman pakis nga si Lola masayang sabi ni mom.
Nginitian ko lang si Mommy habang pinapaulanan ng halik si Dan. Nasa balkonahe sila Dad at Greg mukhang may importanteng pinag-uusapan. Mom, hindi po kami magtatagal, bibisitahin din po namin ang parents ni Greg, I want to see them after 3 years, sabi ko. You should. Hindi ko na alam kung anong kalagayan ni Bolay ngayon, just send my regards to her and her husband, she said. Opo, Mom, sabi ko na lang. Ilang oras lang ang itinagal namin sa suite nila Mom saka na kami nagpaalam para puntahan ang parents ni Greg. Sumakay na kami sa limo ni Greg saka naman ito pinaandar ng driver. Nasa isang pribadong ospital kami na pagmamay-ari ng kaibigan ni Greg, nandito rin ang mom at dad niya. Nang makapasok kami agad namin tinanong kung anong room sila inilagay. Nasa room 610 po sila Mrs. Valencia, kumaliwa po kayo agad pagtangtang ng elevator sa 5th floor, sabi nung lalaking nurse. Tinanguan siya ni Greg, ngumiti naman ako. Greg instantly put his arm on my waist, natigil naman ako sa kakangiti. What? Strict ang saad ko. Stop smiling. Cold na sabi niya. E ano naman? Alangan namang simenggutan ko siya. Sabi ko. It's just whatever, sabi nito sa kakinarga si Dan at naglakad na patungo sa elevator at sumakay. Hindi ko mapigil ang hindi mapangiti. Is he jealous? Aish. Ba't ka nag-iisip ng mga ganyan, nagagalit lang siya yun lang wala nang iba. I shake my head saka na sumunod sa kanila na kanina pa ako hinihintay. Gusto mo pa lalo siyang ngitian? He asked. Ano bang pinagsasabi mo dyan Greg? Ngumiti lang ako, ba't mo ba nilalagyan ng mali siya? Sabi ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Dan, halatang hindi nito nagugustuhan ang nangyayarim. Are you two fighting po? He asked. Agad naman kaming umiling sa kangumiti sa kanya. No, baby, sagot ko. Okay po, sabi niya. Inirapan ko si Greg kinunutan naman niya ako ng noo, tanggalin ko kaya yung kilay mo. Pumasok na kami sa kwarto nila, agad na sumalubong sa akin, ang mommy ni Greg, medyo tumanda ito sa edad niya noon pero maganda pere naman, ang dad niya naman ay nakahiga sa kama, puno ng aparato mukhang siya siguro ang napuruhan ng husto. Good afternoon po, ma'am, dad, bati ko. Nilangon kami ng mom niya, agad naman tumulo ang luha nito saka ito tumayo at hinagkan ako. Look at you, you're so pretty. You really look like your mom, sabi niya. Oo nga po sabi nila, nasagot ko na lamang. How are you? She asked. I'm fine po, sagot ko. Hinagkan niya din si Greg at hinalikan ang pisngi nito. I'm glad that you two are in good terms now, I hope magtagal kayo. Sabi niya, itinuro niya si Dan sa gilid ni Greg. Is he my grandson? May apo maligayang sabi niya. Agad niyang niyakap si Dan na yamakap din naman sa kanya saka pinuno ng halik ang pisngi nito. Ang laki niya na I haven't seen him for what? How old is he? She asked. 3 po, turning 4 this coming July, sagot ni Greg. Oh, I see. No doubt it's your son Iho. He looks like you very much, sabi niya. It's Jean's mom, Jean's. Pa-humble na sabi niya. Yep, he's acting weird when his mom's around. Yeah, sabi niya. Come, have a seat. You have a lot of stories to tell me, sabi niya sa kakinarga si Dan. Umupo kami sa sofa. How was your married life, Iho? I didn't know nagtagal kayo ng 3 years, sabi niya. He probably didn't know about our divorce 3 years ago, siguro sila mommy lang at daddy ang nakakaalam. Actually po, naghiwalay kami, sabi ko, nilangon ko si Greg, nakatingin din ito sa akin. What? Bakit naman? I thought you two are in good terms. She asked, nalilito ito. We are mom, but I have reasons why I choose to split with her instead of continuing our marriage. He said. But we already fixed our marriage, mom you see. May anak na po kami, agap ko agad para mawala ang pagtataka niya sa paghihiwalay namin. I hope it won't happen again, Iho, kung may pag-aawayan man kayo ayusin niyo agad. Huwag niyong idala sa hiwalayan, they said happy wife means happy life, so please, huwag agad kayong maghiwalay okay? Promise me, sabi nito sa kahinawakan pareho ang kamay namin at agad niya iyon ipinagsiklop.
Napatingin kami sa isa't isa ni Greg. I'll make sure that won't happen again, Mom, I promise, sabi niya at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Ngumiti na lang ako bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy kami sa pagkikwentuhan, nang biglang sumagi sa isip ko ang quotang sinabi ni Mom. Happy wife means happy life. Ang tanong, masaya nga ba ako?